Mayong Pastor, buntag, mga kauturan, mayong aga. Isa mayong ka buntag, dako Aga, mayong aga. aga. pribilehiyo Morning. ang pagpatig-upod sa inyo diri sa sining kaagahon kag isa ka malipayon gid nga aga sa tanan. Salamat pastor sang pagpakilala kag sang invitasyon sa pagpakigbahin sa aton sa sining nga aga sining aton nga programa. Kag ang aton nga pagtuon sa sining nga aga akon gintiguluhan The Stewardship of the Drying Brook nga ini naangot dito sa istorya sang isa ka propeta, Propeta Elias sa Brook sang Cherith, A Prophet's Battle Against the Prosperity Gospel. Na record ini mga kauturan diri sa naunang hari 17:2 tubtob sa 7. Now ining ginatawag naton nga prosperity gospel isa ini siya ka modern nga theology sa subong naton nga mga panahon nga nagatudlo sang pagpakamaayo sang Ginoo na base sa aton nga paghatag sa pagkatutom sang aton nga paghatag. Matuod nga ang Ginoo nagapakamaayo apang kun kaisa may ara kita nga sayop nga paghangop kung paano ang paamaagi sa pagpakamaayo sa Ginoo sa tagsa-tagsa sa aton. Kung kaisa aton gina-equate nga magsiling kita blessing, ang blessings ang Ginoo nasandig lang sa aton nga financial, sa aton ni kaayong panlawas, sa aton nga prosperity in the whole context. Kag sining aga aton pagatun-an ining mga bahin sang aton kinabuhi nga sa diin dumay ara siya indi kaangot o wala nagakaangot nahanungod sang aton paghangop, nahanungod sining pagpakamaayo sang Ginoo sa aton. Ginhimo naton ang tanan. Naghimo kita sa aton COP, nagmatutom kita sa pagbalik sa aton halad, sa aton ikapulo, nagmatinumanon kita, sunod kita sa pulong sang Ginoo, apang ang nahitabo kung kaisa nga daw ginakulang kita sa baylo nga kita mag-uswag financial, nag-abot ang balatian, nag-abot ang kakulangan sang financial sa isa ka pulong, nagmala ang atong sapa, kaangay sang sapa dito sa Cherith sa eksperyensya ni Propeta Elias. Sa aton nga contemporary culture sa subong nga mga panahon, sang masa may kita ginatudloan sang mensahe nga ang pagkatutom nagagarantiya siya sang financial nga kauswagan, nga ang pagkamatutom kag pagsunod sa Ginoo magabukas siya sa mga material nga pagpakamaayo, abundansya kita material kag kung kita nagamatutom ang aton nga sapa indi gid iya mahubsan, no? Ang aton nga palangitanan indi gid iya mahubsan. Kag ini siya ginatawag nga prosperity gospel sa subong nga mga panahon. Kag ang masubo kung kaisa nasayop kita sa pag-intindi sang pagpakamaayo sa Ginoo kag nagapati kita sining ginatawag nga moderno nga pagtulon-an sining prosperity gospel. Wala ini siya nasandig sa balaan nga kasulatan kag ini siya isa ka espirituhanon nga kakulangan sa aton nga paghangop. Sa sining adlaw aton pagatun-an ining isa ka manalagna sang Ginoo nga may ara gid siya sang rason sa pagpati sining prosperity gospel kun aton ini pagatalupang don sa eksperyensya ini siya sa siling nakon amo si Propeta Elias. Kagang iyang istorya didto, eksperyensya didto sa sapa sang Cherith, isa ka butang naton ah, supak o pamatok sa ideya nga ang pagkatutom naton sa Ginoo magadulong siya sa aton sa tanan nga mga panahon nga buta ang aton bulsa, aton ikaayong panlawas perfect kag wala kita sang kabudlayan nga maagyan kung kita magahimo sini nga pagkatutom gid sa aton nga pag-alagad. Atong tun-an sa sining aga ang historical context kung bala diin nasayop ining mga propeta ni Baal
sa sadto nga mga panahon sa ilang ah, alagad. Agud aton maintindihan si Propeta Elias, aton anay talupangdon ang iyang nga mga kaaway. Ini iyang nga mga kaaway amo ni ang mga propeta ni Baal, mga kauturan kita nakahibalo sini sa unang hari, versikulo 16, kapitulo 16. Now aton mabasa diri nga si Haring Ahab sa aton istorya aton hibaluan nga amo ang isa sa pinakadautan nga hari sa istorya sa Israel, kag siya nakapangasawa sa kay Jezebel, isa siya ka prinsesa, kag ini nga prinsesa alagad man sang Diyos nga si Baal. Now sino ini si Baal? Si Baal, mga kauturan kita kay nakahibalo nga siya isa ka kanaanohon nga Diyos sang bagyo, Diyos sang ulan, Diyos sang fertility, kag Diyos sang ani. Now, ang theology sa pagsimba sa kay Baal simple lang gid. Kung ikaw magahimo sang eksakto nga ritual, kag kung maghimo ikaw sang eksakto nga mga pagsakripisyo, si Baal magapadala sang ulan. Si Baal magapakamaayo sang imong ani. Si Baal magapuno sang imong mga tambubo. Sa isa ka pulong, ang pag-alagad sa kay Baal was the original prosperity gospel. Isa ini siya ka transactional religion. Hatag ka sa Dios, kag ang Ginoo magabalik sa imong ginhatag. Tuman lang ka simple. Apang ini siya matawag naton isa ka manipulative, materialistic, kag sayop nga pagtulunan nahanungod kung ano ang Ginoo magpakamaayo sa aton baylo sang aton pagkatutom. Nagbaylo ini o naghimo ini sang Dios subong daw kaangay siya sang ah, vending machine. Meaning vending machine bala nga mahulog ka sang kwarta dira sa machine, pagkatapos ang machine maghatag sa imo kung ano ang pagpakamaayo nga ara dira nasulod sa machine. Hindi ini among aton Ginoo. Now, kadto kita sa kay Elias sa 1 Kings chapter 17 verse 1, siya nagtindog sa atubang ni Ahab kag nagdeklarar siya sang pululungon. Samtang ang Dios nagakabuhi, Diyos ang Israel, wala sang tunog o kun ulan nga magaabot, tubtob matuman ang akon mga pulong. Hindi isa ka dako nga ah, pamatok sa otoridad sang hari sa kay Ahab. As the Lord of Israel lives, before whom I stand, wala sang ulan, wala sang tunog nga magaabot, tubtob ang akon pulong matuman. Isa ini ka gira bahin sang prosperity gospel sa panahon sa pagtulohan sang Dios nga si Baal. Siya nagasiling, ang inyong Diyos hindi makapadala sang ulan, ang inyong transactional religion maputo, kag ang Diyos ang Israel amo ang labaw sa tanan nga Diyos, labaw sa panahon, labaw sa ulan, labaw sa ani, labaw sa tanan nga mga butang. Hindi sa Diyos nga mamanipulate. Siya isa ka buhi nga Ginoo nga dapat naton pagasundon. Now, kadto kita mga kauturan sa sapa sa tsiret. Matapos si Elias nagdeklarar sining gira sa Dios nga si Baal. Ang Ginoo naghatag sa iya sing isa ka instruction. Siling sang Ginoo, lakat ikaw halin diri kadto ikaw sa nasidlangan kag magpanago didto sa sapa sang tsiret nga nagailig pakadto sa suba sang Hordan. Didto ka magainom gikan sa sini nga sapa,
kag nagsugo ako sang mga uwak sa pagpakaon sa imo didto. Grabe ang provision sang Ginoo, no? Ang ngalan Chireth, interestingly, nagikan sa Hebrew nga pululungon meaning to cut off, utdon, ukon ipahain, iseparar. Isa ini siya kaduog sang ginatawag naton isolation. Gintapok, duog siya nga ginutod. Apang aton manotisyahan, ang Ginoo nagpadala sa kay propeta Elias sa sini nga duog. Hindi ini siya atake sang kaaway, apang ini siya direksyon nagikan sa Ginoo padulong sa sining duog nga ginutod, sa sining duog nga bawing, a place of isolation. Nga ang Ginoo magpadala sa kay propeta Elias didto ang aton pamangkot. Nga ang Ginoo magtago sa iya didto. Ini mga kauturan bangod bag-o si propeta Elias mangin isa ka mangin mandadaog dito sa bukid sang Carmel. May mga leksyon siya nga pagatun-an dito sa sapa sa Chereth. Ang Ginoo mayara nga pagahimuon sa kay Elias bag-o si Elias makahimo sang dalagko nga mga butang para sa Ginoo. Ang prinsipyo amo sini, kung kaisa ang Ginoo magabutang sa iyang mga kaanakan sa isa ka bawing nga lugar, sa isa ka indi mahangpan nga sitwasyon, apang ini siyang sitwasyon indi pina sa Ginoo. Ayhan kakulangan, ayhan balatian sa baylo sang aton pagkatutom, indi ini silot. Siling kita nga, matuto man ako nga nag-abot ini sa akon nga ginakulang ako nga sa baylo sang kabuganaan do kakulangan iyang nag-abot sa aton. Sa liwat akon ginasiling, hindi ini punishment. Apang isa ini ka ginatawag naton preparasyon. Hindi ini ma-explain sang prosperity gospel. Wala sang kategori ang prosperity gospel sang kabudlayan. Wala sang kategori ang prosperity gospel sa isa ka matutom nga propeta nga pagahitaguon didto sa isa ka isolated nga lugar, apang ang Dios sang bala nga kasulatan may ara duog kag sabat sa sini. Okay, padayon kita atong talupang dun ining unique nga kinaiya sa stewardship sining mga uwak. Atong talupang dun nga si Propeta Elias ginsustener sa Ginoo didto sa sapa sang Chereth. Verse 4, nagasiling siya, I have commanded the ravens to feed you there. Ang magapakaon sa iya ang mga uwak. Now, atong talupang dun ini mga kauturan ining isa ka makatilingala nga provision nga ginhatag sang Ginoo. Ang mga uwak, hindi ini siya kaangay gid sang uwak diri sa aton, isa ini siya ka species sang uwak ining raven, kag may-ari ini siya isa ka hindi maayo nga kinaiya. Ini siya isa ka dako nga simbolo kag akon iga-saysay sa inyo ang unique niya nga kinaiya nga magpadako kag magpahatag sa aton sang makatilingala nga mirakulo sa sini nga pag-provide sang Ginoo sa kay propeta Elias. Nahauna, ini mga ravens nabilong sila sa mga di matinlo nga mga kapispisan. According sa Leviticus 11:15. Ini ang uwak, isa ini siya ka hindi makaon nga sahi isang pispis, unclean, apang gamit sang Ginoo sa pagdala sang tinlo nga pagkaon siyang propeta. Daw interesting, pwede man sigurong ipadala tan isang Ginoo ang mga the doves, no? But instead ginpadala niya ang unclean nga mga pispis.
Isa ini siya ka a sort of a revolutionary thing nga ginhimo sang Ginoo. Nagasaysay sa aton nga ang Ginoo indi nalimitahan kung ano ang aton kategori sang clean kag unclean, worthy kag unworthy. Magamit sang Ginoo ang tanan nga mga butang sa pagtuman sa iyang tinutuyo. Ginatawag ini bugay, hindi transactional relationship. Bugay, kaluoy sa Ginoo. Ikaduha, ang mga uwak very notorious ini. Very selfish ang mga uwak, mga kauturan. Nangin pribilehiyo ako sa pagkakita gid sining ravens sang nagbisita ako dito sa Nazareth kag ara kadamo ini sa ila dira nagalinupad-lupad sa matag adlaw dagko gali ini nga sahi isang pispis dako-dako siya sang sa uwak naton diri kag suno sa mga ornithologist isa ini siya sa pinakaalam nga pispis sa bilog nga kalibutan. Naabla makita naton sa mga ilustrasyon nga ang botelya hindi siya puno sang tubig, ining baso kung suludlan hindi mapuno sang tubig, kag ini ang raven nagabutang sang bato dira tubtob nga mapuno nga mag-awas ang tubig tuod gid gala ini kay maalam ini nga sari sa mga kasapa nga kapispisan. Makahibalo sila mag-solve sang problema. May abilidad sila sa paghimo o sang kaalam kag ang ilang kaalam daw tupong-tupong sa amo. Oh? Makaplano sila sang palaaboton, makagamit sila sa mga tools, makadungdong sila sang mga guya sa mga katauhan for years. Hindi nila malimtan. Apang ari ang isa kayabi nga ato man talupang doon sini nga mga kapispisan. Kung may ara pa isa ka pispis nga tuman ka greedy, amo ni ang mga uwak. Tuman ka selfish, amo ining mga uwak. Kay kung makakita ni sila sang pagkaon, ilan niyang taguon, wala ni sila share. Wala ni sila iya nagapaambit sang pagkaon sa iban. Ila na ini kung mahimo pa, himuon nila, taguon nila, kundi nila mataguan ang ilang pagkaon nga hindi makitaan sang iban. Kung mayara pa isa kapispis nga katapusan nga ekspektaron sa pag-share sang iyang breakfast kag pag-share sang iyang panihapon. Amo ini ang mga uwak kay hindi gid ini siya maga-share sang ilang pagkaon. Apang ang Ginoo nagsugo sining maiayahon nga kinaiya o kung maiayahon nga mga kapispisan agud mangin instrumento sang generosity, sang pagkaalwan. Kada aga, kag kada gabi, sila nagaabot nga may ara nga tinapay, kag may ara nga meat sa ilang mga bills, tuktok. Ini ang ginatawag naton hoarders, become givers. The selfish become servants sa atubang sa Ginoo. Unique nga sahi sang pag-provide sang Ginoo sa kay Elias. Daw ano ka tahom nga picture ini sang transformed stewardship. Kung ang Ginoo magkapyot sang isa kakabuhi sang tawo, maskin pa sang kabuhi sang sapat, ang pagkamayayahon mahimo nga generous. Ang selfish mahimo nga maalwanon. Isa ini ka supak sa doktrina sang prosperity gospel nga naga-encourage sa aton sa pag-hoard in the name of faith. Ang matudtuod nga stewardship mga kauturan amo ang manginalagyan kita sang pagpakamaayo, hindi kita reservoir, hindi kita suludlan lang sang pagpakamaayo, kundi alagyan kita sang pagpakamaayo sang Ginoo. Kadto kita sa sapa sang tsiret. Ang sapa
nagmala. Ang provisyon sang Ginoo nag-untat. Walay sapayan nga ang Dios nagdulong siya dito, nagmatutom sa Elias, sa hinimo niyang tanan, pag-abot didto, uy, nauntat man ang provisyon sa Ginoo. Nag-abot man ang crisis. Verse 7 nagasiling, and it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land. Nagmala ang sapa. Ang very source sang tubig nga gin-provide sang Ginoo. Makit-an ebidensya sang pagpakamaayo, ebidensya sang kaabunansya nadula. Karon, kung si Elias isa ka matinuohon sa prosperity preacher, prosperity gospel preacher, malibog siya. Nga ara ako sa tunga sang kabubuton sa paghimo sa buhat sa Ginoo, ginhimo ko gid kung ano ang ginsugo sang Ginoo sa akon, kung anong ginhambal niya, ginpati nakon, gin-providean ako sang extraordinary nga pagkaon adlaw kagabi, ay karon nga nagmala ini nga nawad-an ako. Ano bala ang matabo sa kay Elias? Ayhan magasiling siya, diin na ang pagpakamaayo, diin na ang 100-fold return sang akon nga pagtuman sa Ginoo. Apang ari ang kamatuoran nga hindi mapaathag sang prosperity gospel. Ang Ginoo kung kaisa nagatugot nga ang aton mga sapa magamala agud siya makadala sa aton sa masunod nga lintang sang pagtuo. Kung wala siguro nagmala ang sapa sang tsiret, si Elias siguro dito na lang man magtiner sa tsiret, hasta nga nagakabuhi siya, hasta nga matapos kung saan o dira siya magabalik ang ulan, ibalik sang Ginoo, posible nga komportable lang siya dito, apang madula niya ang iyang destinasyon padulong sa duog sang saripat. Madula niya ang iyang pribilehiyo sa pagbanhaw sang minatay. Madula niya ang iyang oportunidad sa pagtawag sang kalayo padulong panaogikan sa bukid sang Carmel. Kagayhan, madula niya ang iyang pribilehiyo sa pagsakay sa chariots of fire na ginpadala sa Ginoo. Ang sapa, hindi siya amo ang source. Alagyan lang ang sapa sang pagpakamaayo sa Ginoo. Ang Dios magatugot kung kaisa nga ining alagyan sang pagpakamaayo magmala. Agud kita makaltulok sa channel sa matud-tuod nga ginggikanan sang pagpakamaayo kag ini amo ang Ginoo. Now atong pagatan-awon mga kauturan ini ang atong Adventist understanding sang prosperity gospel. Isa bala siya ka transactional or isa siya ka relationship? Ano bala ang paghatag sang ato blessing sang Ginoo sa aton? Transactional bala o relationship? Now, kung magkadto kita sa Seventh-day Adventist official statement na hanungod sining prosperity gospel, kag akon diri pagabasahon, nagasiling diri siya, ang prosperity gospel bala isa ka transactional o relationship. Siling niya diri akong basahon, the prosperity gospel frames the relationship with God as a contract or business deal. Magsiling kita prosperity gospel daw kontrata balaya or business deal sa Ginoo.
ah, ginatawag ni siya sa isa ka pululungon, I give so that you may give. Amo niya ang sa prosperity gospel. Hatag kita sang balik kita sang ato kay pulo, hatag kita sang aton halad, ang Ginoo magapabugana sa aton. Ang Ginoo magahatag sa aton sang kabuganaan. Magahimo ini sang aton offering nga mangin alagyan sang pagpakamaayo. Maghimo ini siya sa Dios subong isa ka alagihan sang manggad padulong sa aton. Kag himo ini siya sang aton iglesia kaangay sang isa ka supermarket of faith where you get what you pay. Apang sa aton pagtulunan mga kauturan, ang pagpakamaayo sa Ginoo indi na base sang aton ginhatag, kundi ang pagpakamaayo sang Ginoo na base sa relasyon naton sa Ginoo, indi bayad sang aton ginhatag sa Ginoo. Ang paghatag isa ka response sang aton pagpanimbahon, pagpasalamat sa mga butang nga ginhatag sang Ginoo sa aton sa mga nagliligad kung paano nagsustener ang Ginoo. Ang paghatag mga kauturan amo ang pagpasalamat kung ano ang Dios kaayo sa aton. Naghatag kita, hindi agud to nga may ara kitang investment sa Ginoo, hindi agud to makaangkon kita sang dividend sa atong ginhatag sa Ginoo. Naghatag kita bangod kita ginpakamaayo sa Ginoo. Ang question amo sini hindi kung anong aton makuha, kundi kung ano ang akon mahatag sa Ginoo sa pagkatutom sa Ginoo sa akon. Basa nato na sa Salmo 116 verse 12. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Amo ini siya ang isa ka difference between investing and returning. Naghatag kita, hindi kay nag-invest kita para kita pakamayuhon sang Ginoo. Ang prosperity gospel mga kauturan nag-distort siya sang karakter sa Dios. Ang prosperity gospel naghatag siya sa presenta nga ang Dios ginatawag siya God caricaturized by nepotism and financial bargain. Nga ang Ginoo interesado iya sa pagbaton sang aton kwarta, labaw sang paggiya sa iyang mga katawhan sa balaan nga pagkinabuhi. Ini siya may ari nga contrast sharply with God revealed sa iyang kinaiya sa balaan nga kasulatan. Nga nagapadala sang ulan, maskin pa sa di matarong, nga nagapasilak sang adlaw, maskin pa sa di matarong, Mateo 5 versikulo 45, kag nagahatag sang wala indi parsyal nga gugma sa tagsa sa tanan, walay sa payan man sang ilang financial standing. No si Ellen White nagisiling diri, akon basahon sa iyang sinulat, siling niya diri, among the greatest dangers that threaten the church is the love of the world. Out of this springs the sins of selfishness and covetousness. With many, the more they get of earthly treasure, the more they set their affections on it, and still they reach out for more. Amo ni ang isa ka delikado sining prosperity gospel mga kauturan. Daw nahimo na bala nga personal, selfish ang aton motibo sa paghatag, sa pagbalik sa Ginoo. Daw kita naghimo na ya sang aton nga si uping nga daw negosyo. Mahimo ko sini agud to nga balikan ko tenfold sang Ginoo. Hindi amo sina dapat ang aton pag-intindi sang aton pagbalik, sang aton paghatag, kundi ang aton paghatag
prompted siya bangod sa atong pagpasalamat kung ano ang kaayo nga ginhatag sa aton sa Ginoo, hindi kung ano ang makuha naton sa Ginoo. Ang prosperity gospel isa siya ka dako nga imahen sa pagsaysay sa aton sang dako nga pagsumpunganay sa tunga sang Ginoo kag sang kaaway nga amo si Satanas. Ang prosperity gospel nagasaad nga kung kita nagamatutom, madula ang tanan problema, balatian, ang kapigaduhon, apang ang bala nga kasulatan nagpakita sa aton nga ang matutom nga mga katawhan kaangay sa kay Job, sa kay Pablo, kag maskin pa sa kay Ginoong Hesus mismo sa iyang kaugalingon nag-antos ang kakulangan sa material nga posesyon. Ang Dios, ang saad sang Dios hindi agod sa pagkuha sang tanan nga kabudlayan sa aton. Apang ang saad sang Dios amo nga walay sapayan sang kabudlayan, siya magaupod sa aton, magasustento sa aton kag dili gid magpabaya sa aton anuman ang nagkahitabo sa atong kinabuhi. Ang manggad mga kauturan hindi siya measurement sang pagtuo. Matuod ang Ginoo nagasaad sang material blessings sa nasyon sang Israel sang una nga panahon. Apang wala inibuot silingon nga ang tanan nga mga katawhan sa Israel magmanggaranon. Ang bala nga kasulatan nagakilala nga may mga katawhan nga matarong nga nagaantos ang kakulangan sa kay Job. Kag may ara man nga mga malaot nga mga katawhan nga nagauswag. Si kwanto nga ang wala man to nagasiupi, wa man gani to nagabalik sa iyang kapulo, nga nag-uswag man to. Kung atong basahon ang Salmo 73, 3-12, dira naton makita nga ang pagkatutom sa Ginoo is not measured by possessions. Nga kung madamo imong possession, manggaranon ikaw, matutom ikaw sa Ginoo. Si Ellen White nagsabat sini mga kauturan sa iyang siniling sa sinulat nagsiling siya, some will have their hundredfold in this life, and in the world to come, life everlasting. But all will not receive their hundredfold in this life, because they cannot bear it. If entrusted with much, they would become unwise stewards. The Lord withholds it for their good. Hindi naton mahangpan apang may mga panahon nga ang Ginoo hindi magtugot nga kita magauswag bangod may nakit-an ang Ginoo nga kun iya ini igatugot hindi naton makaya. Kag ginwithhold niya ini sa aton mga kauturan. Akon suliton, the Lord withholds prosperity for our good. In some cases, wala ginatigutan sa Ginoo nga mag-uswag kita para sa aton ikaayo. Kung kaisa, maga-eksperyensya kita nga magamala ang aton mga sapa, ang aton kinahanglan, makulang, hindi ini sinyales nga ang Ginoo wala nalipay sa aton. Apang ini sinyales sang proteksyon sang Ginoo sa aton. Nakahibalo ang Ginoo kung ano kadako ang igatugyan sa aton. Nakahibalo ang Ginoo nga kung hatagan niya kita sang kaabunan sa sang tanan, mahimuayhan kita nga dili maalamon nga mga tulogyanan. Gani pinaagi sa iyang kaluoy, sometimes He keeps the brook small until we are ready for the flood. Katahom sang aton Ginoo mga kauturan. Ano bala niyan ang dili ang sayop
sa prosperity gospel. Ang sayop sa prosperity gospel, mga kautoran, hindi ang promesa sang pagpakamaayo, hindi ang promesa sang Ginoo nga kita pakamayuhon ina matudtuod nga butang. Ang Dios magapakamayo sa aton. Apang ang sayop sining prosperity gospel amo ang paghimo sang pagpakamaayo nga conditional sa aksyon sang tawo, hindi bangod sa bugay sang Ginoo. Ini nagapathag nga ang pagpakamaayo exclusive lang siya sa mga material nga mga butang. Ang prosperity gospel nagasiling, kung may pagtuo ka, makaangkon ka sa maayong panlawas. Kung magbalik ka sa imong kapulo, magamanggaranon ikaw. Kung masunulondon ikaw, mangin komportable ang imong kinabuhi kag wala sa mga kabudlayan nga ikaw maagihan. Apang ang gin eksperyensya ni Propeta Elias, mga kauturan, sa sapa sang Chiret, magaguba sini nga framework. May pagtuo siya, apang ang sapa nagmala. Siya nag-uli isang iya kapulo. Well, wala sang templo sa nga panahon nga balikan niya sa iya kapulo. Apang iyang ginhimo, ginuli ang iyang kinabuhi sa Ginoo. Ang mga uwak, iya lamang bangko. Hmm? Siya nagtuman, siya nagkaon sang tinapay, nagikan sa dili matinlo nga mga kapispisan, samtang siya nagpabilin didto nga nagapanago sa tapa sang Cherith. Ang prosperity gospel, mga ka-author, hindi maka-explain sining theology sang sapa sa Cherith. Apang ang Dios sang Biblia maka-explain sini. Siya amo ang Dios nga maga-provide sa aton palanaguan, nga magasugo sa mga uwak sa pagpakaon sa aton. Siya amo ang Ginoo nga nagtugot sa sapa nga magamala, agud ang iyang mga alagad makatindog kag makahimo sang dalagko kag makatilingala nga mga butang para sa kahimaya kag para sa kauswagan sa palaaboton sang tagsa sang iyang mga matutom. Ari ang pila ka mga practical lesson na hanungod nga aton matun-an sining sapa sang Cherith. Anong aton matun-an diri, mga kauturan? Sa aton pagkatutom, sa aton pagkatulugyanan, ano ang mga importante nga butang nga dapat natong dumdumo? Nauna, ang matutom nga tulugyanan nagakilala sang pagkatag-iya sang Ginoo. Ang starting point sang biblical stewardship nagasiling siya, is not what we do with our money, it is whose we are. Kita tulugyanan, kita hindi tag-iya. Ang sapa hindi iya ni Elias. Ang sapa iya sang Ginoo nga ginhimo niya agud sa pag-provide sa kay Elias, subong isa ka loan sa kay Elias. Kag sang ginkuha ini sang Ginoo, wala si Elias nagsiling, uy, ginkuha man ni sang Ginoo, wala ginkuha sang Ginoo kay iya adto sang Ginoo. Sang nagsimala ang sapa, si Elias nagtindog kag naghulat kung ano ang sunod nga kabubuton sa Ginoo. Ikaduha, ang matutom nga tulugyanan nagakilala sang ginkalainan sang ikapulo kag halad. Kita nagatuo subong
membro sa Iglesia Adventista del Séptimo Dia nga ang ikapulo is the 10th part balaan iya sa Ginoo aton ginbalik kay hindi ini aton ginbalik agud sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo. Ang offering iya aton response sa gugma labaw sa aton ikapulo. Amo na ginsiling naton kung aton ginbalik ang ikapulo wala pa kita nakahatag because giving begins after the tithe is returned. Nakahibalo kita sina wala naton iya ginhatag ang ikapulo ginbalik kay hindi aton naghatag kita kung kita nag-offering. Okay? Apa may ari diri kita talupang doon sa prinsipyo sa chiret. Maskin pa nagmala ang sapa sang chiret. Maskin pa na 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 ginkulang kita mga kauturan. Ang ikapulo sa gihapon nagapabilin nga iya sang Ginoo. Nagasiling diri sa kay Mrs. White nagasiling siya, should people tithe when in debt? Yan kita ti nautang ko ay naku inog balik ning ikapulo kay ti utang gani ako. Apang siya nagsabat, regardless of your financial obligation, you are always in debt to God, the owner of all. This is not prosperity gospel manipulation. Ginatawag ini pagsalig sa Ginoo. Ini magasaysay sa aton nga ang Ginoo maskin pa iyang pamalahon ang aton sapa, ang Dios magapabilin nga Dios. Akon ihimayaon ang Ginoo sa akon mga first fruits. Akon saligan ang Ginoo sa resulta. It is returning, not investing. Tuuhan nakon ang pulong sang Ginoo. Ibalik nakon ang akon ikapulo. Magahatag ako sang akon mga halad pag itugyan ko sa Ginoo. Ano nga pamaagi ang Ginoo magagiya, magatuytoy sa akon. Ano nga pamaagi ang Dios magapabugana kag magahatag sa akon sa iyang pagpakamaayo. Faithful stewardship uses resource for others. Ito sa Macedonia bala sa ika-2 Korinto bersikulo 8, sila naghatag labaw sang ilang ikasarang. Hindi agud to nga ma-manipulate nila ang pagpakamaayo agud magdamo, mag hundredfold. Apang naghatag sila bangod ilang ginhatag ang ilang kaugalingon sa Ginoo. Si Ellen White nagsiling, God's stewards are to demonstrate what He is like. And what is He like? He is a giver. He gave His only Son. He gives rain on the just and unjust. He commands ravens to share their food. The generous spirit is the spirit of heaven. The principle of the cross is to give, and give. Pagkatapusan mga kauturan, ang matutom nga tulugyanan sa Ginoo nagahulat sa timing sa Ginoo. Si Elias naghulat sa timing sa Ginoo sa sapa sa Chiret. Ang paghulat ni Elias dito hindi waste of time. Ang paghulat is the preparation time. Nagasiling sa isa ka devotional writer sa iyang sulat, nagsiling siya, gasulat siya, the waiting moments, rightly used and understood, can prepare us for ministry and service in a way that seasons of ease and abundance cannot. Mga kauturan, hulat kita. Kung ang Ginoo magpamala sang atong sapa, wait patiently for God's timing. Ang Diyos naghatag sa aton assurance. He will never leave us. He will never forsake us. Apang ang pagpakamaayo sa Ginoo
hindi suno sa aton ginaekspektar. May mga panahon nga siya magapadala sang kaiwaton. Apang kung ini mahitabo sa aton, let us hold on sa saad sa Ginoo and wait for His timing. Sa katapusan, ang pamangkot karon sa aton sining aga, ano bala ang mga sapa nga nagmala sa aton sa sini nga kaagahon? Posible trabaho naton nga aton anay ginpangalipayan kag nadula. Posible ayhan aton savings account nagaamat-amat kadula. Posible ayhan nga ang aton mga kinahanglan ginakulang kita. Ayhan ang aton ministry nga ayhan primero do flourishing gid sa kaayo apang karon nga adto nagmala. Ayhan isa ini ka ikaayong panlawas nga aton gin-enjoyan anay kag nakaangkon kita sang health diagnosis kag daw hindi ini siya kaangot sa aton ginaekspektar sa aton kinabuhi. Mga kauturan, ang Dios luyag nga aton talupangdon ang mensahe sa sapa sang Chereth. Nahauna, trust His hiding place. Tuuhan naton ang duog, ang sitwasyon nga ginbutang kita sa Ginoo. God is preparing us in a quiet. The cutting place is the character building place. Diri ginadihon kita sa Ginoo. Pailob kita, diri ang Dios may plano sa aton. Ulat kita sa timing sa Ginoo. Ikaduha, don't curse the drying stream. Hindi naton pag ipakamalauton nga nag-amo sini nga nag-amo sining akong sitwasyon nga anawad-an ako. Ayhan ang Ginoo nagapreparar sa aton agod makatindog kita kag magapadulong sa duog sang saripat. Ang isa kaduog sang supernatural abundance. Kung ang sapa sang Chereth wala nagmala, si Elias ayhan wala nakaatubang sa balo, wala ayhan siya nakahimo sang mirakulo sang oil nga nagdamo, wala ayhan siya nakabanhaw sang mga minatay. Ikatatlo, aton i-reject ang sayop nga pagtulunan sang prosperity gospel. Ang aton bank account mga kauturan hindi talaksan sang aton spirituality. Ang aton ikaayong panlawas hindi siya talaksan sang aton pagtuo. Ang mga matarong ayhan magaantos, ang mga matarong ayhan magamala ang ilang mga sapa, apang ang Dios magapabilin nga matutom sa aton. Silsing Adventist Review, Seventh-day Adventist cannot subscribe to the prosperity teaching, either as a whole or in part, as this would mean moving away from Scripture and the spirit of prophecy, and therefore losing their identity and mission. Ikaapat, mga utod, katapusan, let us embrace the true prosperity. Aton i-welcome ang matudtuod nga kauswagan. True prosperity is not about accumulation. Ang matudtuod nga prosperity is about distribution. It is not hoarding. It is sharing. It is not about having more. It is about becoming more like Jesus. Si Ellen White nagapaligon sa aton sa pag-invest, hindi sa kalibutanon nga manggad,
nga umalagi kag subject to lose apang sa langit nun nga bangko. Laying up our treasures in heaven. Pinaagi sa mayang buhat kag pagkatutom nga tulugyanan nga magadulong sa aton sang kabuganaan, perfect safe investment sa mga kamot sang Ginoo. Ang mga awak nangin alagyan sang kaluoy sa Ginoo pagkatus kay Elias. Kita man bala handom nga mangin alagyan sang kaluoy sang Ginoo sa sini nga kalibutan. Aton bala siya saligan maskin pa ang aton sapa naga awas o kon aton bala siya saligan maskin pa ang aton sapa magamala. Ang Dios nga nagsugo sa mga uwak sa pagpakaon sa kay Elias. Amo sa gihapon ang Dios nga nagasugo nga magasustener sa aton. He is the same God who is our provider. Masking pa ang aton mga sapa buta o magamala, ang aton mga mata aton igapabilin sa pagtulok sa aton Ginoo. Kag aton dumdumon, ang Chireth hindi isa destinasyon. Ang Chireth isa ka detour nga alagyan. Bangod ang Carmel yara sa unhan, bangod ang Chariots of Fire ara sa unhan, apang first una labaw sa tanan aton una pagatun-an ang pagsalig sa Ginoo sa kiliran sa sapa sa Chireth. Kabay pa nga ang aton kinabuhi kag aton eksperyensya mangin kaangay sa eksperyensya ni Propeta Elias. Eksperyensya nga magadulong sa aton sa walay katubtuban nga kabuganaan. Matudtuod nga kabuganaan nga ginaaman sa Ginoo sa aton. Hindi lang sa sini nga kalibutan, kundi sa kalibutan nga umalabot sa pagbalik sa Ginoo. Pabilin kita magmatutom anuman ang mahitabo sa aton, dumdumon naton ang Dios dili magpabaya. Ang Dios magasupply sa aton. Ang Dios magaupod sa aton tubtob sinang panahon nga kita pagabayawon gikan sa sini nga duog kag mangin kaupod sa iya tubtob sa walay katubtuban. Ang Dios magapakamayo sa aton nga tanan among akon pangamuyo. Amen. Amen. Praise the Amen. Lord. Amen.